ang testosterone natin bumababa habang tumatanda tayo. So yung muscle mass natin lumiliit. Kapag may muscles ka, siya yung tumutulong sa diabetes, siya yung gumagamit ng sugar. Itong tip na to, para talagang lumaki yung muscles mo talaga. Pero hindi ito para sa lahat. Ang maganda na supplement is kasi ito yung gusto mo magpalaki talaga Para mas habang pinipigilan mo, yun ang mabilis magpalaki ng muscles. Pansin mo na, uy, teka, parang hindi lumalaki ito Bigay mo ng 2.2 grams ng gano'n, inom siya ng energy drink, tapos nag-exercise siya, death certificate. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ng isang topic na malaki ang kinalaman sa health nyo pero malamang sa hindi nyo pa naiisip. At ito ang tinatawag na muscle mass or gaano ka-developed yung mga muscle nyo at gaano kalaki sa katawan. And here with us today to discuss that very topic is of course our Medical Director, Dr. Anthony So. Doc, nabasa ko kasi maraming mga studies na lalo na ginawa sa US na nagsasabing correlated or malaki ang kinalaman ng muscle mass ng tao sa haba ng buhay niya. Ang gusto kong malaman, may katotohanan po ba ito na pag mas pinangalagaan mo ang inyong mga muscles, mas malamang mabuhay ka ng mahaba? Yes, coach. Kasi ganito, ang testosterone natin bumababa habang tumatanda tayo. So yung muscle mass natin lumiliit. Okay? Ang sarcopenia ang tawag natin doon. So pagka ganun, pag mas mahinang muscles mo, mas mababa ang coordination mo, mas mababa ang proprioception mo, mas mabilis kang mahulog. Kung wala kang lakas, konting ganun lang ay kulang, madadapa ka. Pag nahulog ka at natapa ka, fracture ang abutin mo. Pag nag-fracture ka, yun ang problema. Then, kapag malaki yung muscle mass mo, mas matibay yung buto mo kasi may stress palagi sa muscles para sa buto. Kaya titibay pa rin buto para hindi tayo ma-predispose sa fracture. Then, kapag may muscles ka, siya yung tumutulong sa diabetes, sa sugar. Siya yung gumagamit ng sugar Tapos tumutulong din siya sa obesity kasi kapag muscles siya, resting muscles mo, merong gumagamit pa rin siya ng parang kuryente, gumagamit pa rin siya ng energy para i-maintain na huwag sumurang tumaba. Yung muscle sa makatwid, Doc, siya yung nagsisilbing padding ng katawan mo to protect you from injury. Isa pa yun. Oo. Isa pa yun na pag nahulog ka, may muscle, hindi ka magpa-fracture ka agad. Kung medyo may laman-laman ka, Yan. may armor ka. Yes, isa pa yun. Yes. Saka, I guess medyo chicken and egg siya if you think about it. Kasi kung medyo developed yung muscles mo, it suggests na you maintain the healthy lifestyle anyway. Tama. Diba? So, disiplinado ang buhay mo. Tapos, pag gano'n, pag maganda yung health mo, yung diabetes mas mababawasan, yung heart condition mas mabawasan, tapos mas maganda yung immune function mo. Sabi nyo nga, Doc, yung sugar sa katawan natin, lalo na yun, nasa dugo na. At least kung may muscle ka, may pinupuntahan. Maliit ang muscle mo, mag-stay lang sa dugo mo. Yes, coach. And tatamaan ng internal organs mo. Yes, coach. Yes. Yung pala. Malulunod. Kumbaga, malaki yung kinalaman talaga kasi it begins and ends dun sa muscle. Like, kung maintain mo yung health mo, malamang may muscle mass ka kahit paano. And yung muscle mass na yon, ibabalik rin niya sa'yo yung health benefits later. Yes, coach. So, ayun po yung scientific explanation kung bakit malamang sa hindi. Hindi naman lahat ng maskulado mahaba ang buhay. Kung maskulado kang sundalo pero nabalagod ka sa giyera, edi mas maiksi buhay mo. Or wrestler ka, tapos nag-i-steroids ka, maskulado ka, malamang maiksi ang buhay mo dahil masama sa katawan yung mga steroids na yan. Yes, coach. Hindi yung ganun. Ang sinasabi namin dito na may muscle mass, yung medyo toned at defined and maganda yung size ng mga muscles mo. Again, hindi level ng bodybuilder pero physically fit. Yes, coach. Okay. Dumako naman tayo. So, alam na natin, Doc, maganda sa longevity ng tao yung may muscle mass tayo. Ano po ang tips nyo bilang doctor of 25 years ng rehab medicine? Paano ma-develop at ma-maintain ang muscle mass? Itong tip na to, para talagang lumaki yung muscles mo talaga. Ito yung pang bodybuilding talaga to. Okay? Pero hindi ito para sa lahat. Check with your doctor first. Kasi baka may problema kayo sa puso, nagba-bodybuilding kayo,
magka-problema kayo sa puso, bibigay ang puso ninyo. Maraming ganon. Tapos, huwag kayong kape ng sobrang dami na upper na kayo, tapos nag-exercise pa kayo, bibigay, ang dami nangyari nun, yung mga energy drinks. Yes. Oo, ang dami. Lampas 100, 1,000, gano'n. Ang daming namatay dahil sa inom siya ng energy drink, tapos nag-exercise siya. Death certificate, myocardial infarction, and Atake. caffeine. Yes. Oo. Dahil ang taas sa caffeine yan, di ba? Yes, coach. Yes. Tapos akala nila, regular na energy. Ngayon pala, na-stimulate lang sila ng taas ng caffeine dosage. Yes, coach. Tapos, batakin mo sa gym. Pari ka. Yes. Okay, so, itong 8 tips na talagang para lumaki ang muscles natin. Okay. Umpisahin na natin. Ang exercise, may tinatawag tayong concentric. Yan, concentric, di ba? May eccentric. Itong may bigat ako, binababa ko. Pinapahaba ko yung muscles. Eccentric yan. Okay? Ang mas mabilis magpalaki ng muscles is eccentric exercise. Pa-stretch, Doc. Pa-stretch. Pa-stretch. Kasi habang nag-i-stretch ka, yun ang nagtitrigger ng hypertrophy. Yun ang Yung paglaki ng muscle, di ba? Yes, kasi yung pag magano, yan. Tapos, yun ang mas kaya natin, ang strength ko. Kung ito kaya kong 10 kilos, pagpababa, kaya ko mga 15 kilos. So, ang maganda doon is pwede mong dagdagan pa ang weight para mas habang pinipigilan mo, yun ang mabilis magpalaki ng muscles. So, concentric at eccentric na exercise. Concentric, eccentric. Yung eccentric, yun ang gawin mo, eccentric. Nako, mabilis sumaki ang muscles mo. Pero, mas maraming injury. Bakit ho? Kasi dahil nga, mas malaki yung force, pagod na pagod ka, tapos ginawa mo pa yan, or hindi na palaki ng muscles mo, pinipilit mo talaga, injury talaga. Kaya nga, siyempre, alam mo na, the more the risk, the reward. Di ba? Pero yun, kayo kung saan kayo. Pero sinasabi ko lang na mas mabilis mapalaki pag eccentric, pero mas maraming injury. Yung mga exercise ba na parang pilates, Doc, na parang ini-stretch kayo, yun yung eccentric type? Yun, stretching lang siya, session. Stretching. So, kailangan may weight talaga. Doc, to minimize the risk of injuries, may mga mabibigay ba kayong tips? Number 1, syempre, may stretching. Okay? Then, only increase your weight para hindi biglaan. Then, wag naman yung puyat ka, wala kang gano'n. Tapos, maggagano ka, marami kang inisip, baka ma-injure ka talaga. Okay? Then, marami pang iba. Yung bawal magbuhat na kailangan pagbubuhat ka, galing, naka-straight yung body, tapos yung papalakasin mo. Gano'n yun. Alam ko yan. Lahat kaming sumakit ang likod, malibuhat namin, Doc. Yes, coach. Let's go. Doc, ito, would you recommend na kung mag-start ka pa lang ng exercise program mo, medyo mag-invest ka in hiring a professional trainer para tama yung mga ginagawa mo? Yes, coach. Kasi yung mga experience niya, nako, gano'n na yun, bonus mo na yun. Kaya para hindi ka na mag-experiment pa, you hire a coach. Maganda yun. At paglilinaw, hindi ako coach ng basketball, ng training. Coach lang ang tawag sa akin ni Doc for no reason. Hindi talaga ako tunay na coach. Wag niyo akong tatanungin tungkol dyan. Pero coach siya ng sa mga business side. Kaya nga tawag ko coach. Yun, Doc. Tingin ko tama kayo. Kasi meron konting bayad yung professional trainer, pero ang ma-assure kasi niya sa inyo, number 1, tama yung forma nyo. Yes, coach. Yun yung magpe-prevent ng injury, di ba, Doc? Yes, coach. Kasi pag mali ang forma mo, magka-injury. Yes. Pangalawa, pag mali ang forma mo, hindi rin matatarget yung muscles na gusto mo exercise ng tama. So, exercise ka, napapagod ka, na-strain ka, wala namang payoff, di ba? So, minsan talaga, kailangan mong investan yan para maiwasan mo na yung mali, sabi nga ni Doc. Yes, coach. Okay. May So, tip pa ba? pangalawang tip. Tsaka pangatlong tip. Siyempre, damihan mo. Damihan mo reps o bigatan mo. That's number 2. Yung number 3 naman is papagurin mo yung muscles para doon lumalabas ang growth hormone. So, pero ngayon, may pagkakaiba ang powerlifting saka bodybuilding. Ang powerlifting, yung gusto mo yung malakas. Pero yung bodybuilding, gusto mo yung makikita mo yung mga muscles, yung papakita mo. Ibang-iba yun. Mas malakas kapag powerlifting. Paano yung powerlifting? Di ba si Heidi Lin yan, Doc? Yung Olympian natin, powerlifter? Powerlifter yon. So, hindi siya maganda yung sculptura, pero malakas siya sobra. Paano yung ginagawa? High intensity.
higher intensity siya. Ang ginagawa niya, di ba yung ang tinatawag ng 1 repetition max? Kuwari, ito kaya ko lang 100 kilos. Yan na kaya ko, di ba? Yun, gagawin niya, parang mga 80% ng 100 kilos, yun ang bibigat mo, yun yung bubuhatin niya. So, pagbuhat niya, mga kaya niya, dalawa, tatlo lang. Then, papahinga na siya. Yun, mas mahaba ang pagpapahinga. Tapos, mas compound ang exercise, yung multiple joints. Kuwari, mag-squat ka, multiple joint. Joint ng tuhod, ng ankle, tsaka hip. Yun ang high intensity powerlifter. Pero ngayon, kabalik rin naman ang bodybuilding. Ang tawag dyan, hypertrophy. Gusto mo, kuwari, gusto ko lumaki ito eh. So, isa-isa lang. Yan, ganun lang, ganun lang. Tapos, mas maraming repetition. 8 to 15 times, hindi yung 3 to 5 times lang. Tapos, syempre, mas kaya mo, mas konti ang pahinga, yung rest period. So, mas marami ang volume. So, sa madaling salita, Doc, hindi lahat ng malakas, sobrang sculpted yung katawan. Yun, akala mo mahina. Oh, yun. Oh. Hindi rin naman lahat ng mukhang tangke na yung katawan, Yes. sobrang lakas. Yes. Oh, pero dalawa sila malakas. Oh, yun, yun. Pero minsan, they're not one and the same. Yes. May share lang din po ako, syempre, kahit papaano, nag-invest din tayo sa gym, tapos nagpapaturo tayo sa mga trainer na experience na talaga. Meron silang sinasabing mahalagang concept sa kahit anong exercise, Doc, lalo na sa bodybuilding or sa pagpapalaki ng muscle. Sabi nila, ang exercise mo dapat near the point of exhaustion. Yung halos bibigay ka na. Yun ka daw dapat. Kasi pag daw medyo madali o hindi ka napagod, ibig sabihin hindi nag-work yung exercise mo. Wala, yun. Yung dapat lagi, pero hindi yung mahihimatay ka naman sa pagod. Tapos, overtime daw kasi, kunyari, umpisa ka, hindi ka talaga nag-workout, umpisa ka everyday, 20 push-ups lang. Pero after a month, maning-mani na lang sa Yun. 20 push-ups. Yes. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdagan. Yes, Hindi yes. pwedeng ganun lang. Kailangan lagi mong tinataas to the near the point of exhaustion. Yes, yes. Anyway, back to those tips. So, yung nga, sinasabi po ko ninyo, so kung gusto mong buong buo, kailangan 6 days a week ang exercise. Hirap naman nun. Talagang, ito kasi kinuha ko sa yung tip nito sa talagang malaking muscle talaga eh. 6 days a week. Pero, yung each muscle, 2 to 4 times a week lang. So, araw-araw siya nag-exercise, pero iba-iba ang kinoconcentrate niya. So, kuwari ito biceps yun. 3 times to 4 times a week siya mag-exercise. Siyempre, kailangan may rest period. Tapos, yung mga muscles daw na mabagal maghilom, katulad ng hamstrings, quads, yung gluteus, yung puwet, saka yung chest, saka yung back, may isa mahinang humilom, 2 to 3 times a week lang nag-exercise siya. Kapag hindi na masakit, doon, i-train. Kasi ba nag-sore siya, muscle soreness. Kasi yun, naghihiling pa siya. Then pag hindi na, kuwari, after 2 days, mababawasan na, saka na siya mag-exercise. And tama po ba, Doc, na hindi lang puro exercise dapat, yung rest equally important dahil kasama Yes. talaga yun sa pagbibuild ng muscle, di ba, Doc? Yes, coach. Yes, coach. Ayun. Then, ang ginagawa nila, depende na kung, sabi mo nga, kung gusto mong yung sculpturing, yun, 10 to 20 reps. Tapos, 3 to 6 sets. Yung dapat gawin is yung lumalaban, kuwari, walang kwenta. Yung talagang, yun sinasabi mo, yun. Kung madali na lang, anong gagawin mo? Magdagdag ka ng weight. Correct. Or magdadagdag ka ng repetition. Then, yun, gagawin mo yun. So, kuwari, every other day ka, di ba? So, una-una, 50 kilos ka. Tapos, yung Wednesday, 50 kilos. Medyo madali na. Di Friday, 60 kilos. Padami na padami. Aabot yan ng 1 month eh. Then, sa huli, sa sobra kasi isang buwan eh. 3 times a week ka, to 6 times a week ka nagtatrabaho, di ba? So, nagwe-weights ka. So, minsan hindi mo na kaya. Ang mangyayari, hindi mo na madagdagan. Yun, after 1 month, ang tawag dyan, deloading. May deloading week. So, hindi ka na ang pupunta lang sa gym, para lang kumain ka na mabuti, tapos konti-konti lang. Deload mo siya. Okay. Para after 1 week na yan, susunod pagpasok mo, kasi maghihil yan eh. Then susunod pagpasok mo, yung gigil ka na, dun. Dagdag na naman. Yung ganun kabilis lumaki ang muscles. So, typically in a month, after intense na workouts, medyo may slow down period. May plateau na siya. May plateau na. So pag nag-plateau na, parang di mo na madagdagan ng bigat at dami ng repetition. Mukhang kailangan magpahinga na. Kasi kung hindi ka nagpahinga, nako, injury naman ang katapat doon. May share pa po akong isang tip na binigay sa akin ng trainer. Pag daw ho nag-e-exercise kayo, bagalan. Lalo na pag resistance or weights. Tama. Sabi nga nila, yung maling pang dumbbell daw, kunyari 10 pounds, bicep curls kang ganyan,
pag pinipwersa mo agad ng ganyan, ang nagdadala ng weight pataas, momentum na lang kasi explosive daw yung movement mo nung una. So, hindi talaga na exercise. Tapos, pag naman pababa na, hinayaan mo lang siya mahulog ng gano'n, hindi naman Gravity talaga na. na-work yung Oo, muscle kaya mo, nga, di kaya ba? nga, kaya nga. Ano, gravity Kaya nga, kaya nga. yung maghihila sa kanya. So, pag inila mo, parang dapat isang rep daw mga 4 seconds. Yun, Mas yun, matagal yun. kaysa doon. Ibig sabihin, momentum tsaka gravity. And ang sinasabi kasi nila, pag yung pinilit mo ganyan para mabilis, momentum, mas prone ka daw ma-injure pag ganun, Doc, Yes, Coach. pinupwersa mo. Yes, Coach. So yung sinasabi ni Coach, dahil doon yung talagang hirap na hirap ka, tumataas ang testosterone saka human growth hormone, yun ang secretion. That's the reason why. I think evolutionarily, kasi pag nahihirapan yung katawan mo sa pag-hunt at pagpa-farm, nilalabas yung testosterone para Yun. lumakas ka lalo. Yes, So, yes, same yes. concept. Yes, Coach. Then, pang-apat, syempre, muscles yan, protina yan. Anong gagawin mo? Kakain ka ng protein. Correct. Oho. Karne. Oo, karne. Kasi dahil kapag nag-strength training ka, siyempre, minsan yung mga masisira. Tapos yun, siyempre, magbi-build up ka ng muscles, kailangan ng protina. So, the more protein, the better. May mga iba, as high as 1 gram per pound body weight per day. So, bali, mga 130 pounds. So, kailangan 130 grams ng protein a day ako. Tapos, divide into 4 to 5 times a day. Separate. Hindi yung 3 days, 3 times lang. 4 to 5. Palaging may protina pumapasok, may protina. So, sasabihin ng katawan natin, uy, may protina. Ano yung gawin mo? Papasok mo sa muscles. Yon, pang bodybuilding. Next tip. So, pang-5, kailangan may calorie surplus. O, kailangan kasi, di ba, sanay tayo na nagbabawas tayo, di ba? Calorie deficit. Deficit. Ngayon, kung nagbabawas tayo, di sabi ng katawan natin, ba't tayo magbi-build? Di ba? Hindi siya magbi-build. So, pag kain tayo ng kain, uy, dumadami. Tapos nag-exercise tayo, dun pinapasok. Kailangan may extra calorie tayo. Around 250 to 500 extra calories per day. Am I correct to assume na dapat itong calories na to mostly galing sa protein at hindi sa carbs at sugar, Doc? Tama ka. Kasi kapag mataas ang protein na kinakain mo, mas pumupunta sa muscles yung 45% nun. Okay? Pero pag low protein yung carbohydrates saka fats ang kinakain mo, mas pumupunta siya sa fat. Pero, kahit napagod ka sa gym, hindi excuse yon para kumain ka ng maraming kanin. yes. Protein dapat talaga. Then, pang-6, pinakagusto natin, matulog. Matulog. Kasi pag natulog tayo, doon mas dumadami ang excretion ng growth hormone natin. Doon nagre-repair ang katawan natin. Yun, kailangan. Kasi kapag kulang ka sa tulog, bababa ang growth hormone mo, tataas ang stress hormone mo, cortisol. Ito medyo alam naman natin, common sense lang, libre pa at napaka-beneficial tulog. Super daming health benefits. Yes. Pero real talk lang, Doc, pag nasa edad na natin, ang dami mo ng responsibilidad sa buhay. Pamilya, trabaho, pasyente, empleyado. Yes. Luxury ang tulog, no, Doc? Yung nga, sir. Yes, sir. Pero kapag daw, 5 hours lang ang tulog mo, or diba, 8 hours, kulang ka sa 3 oras, na isang linggo lang, yung testosterone mo, bababa ng 10 to 15%, bababa ang testosterone mo. Kung lalaki ka, mas devastating. Yan, para sa lalaki, pagka lalaki natin. So, para matulog sila. Ngayon, maraming tatanong, collagen. Collagen daw, maganda ba sa muscles? Hindi po. Hindi po. Maganda siya sa wrinkles, maganda sa cartilage, pero hindi siya ganun kaganda sa muscle building. Tapos may mga amino acids, di ba? Pag konti lang amino acids ang ininom mo, mga 4-5 amino acids lang, wala rin kwenta daw . Ay, ganun. Walang kwenta. So ngayon, sa studies daw, ang maganda na supplement is creatine. 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 Narinig ko nga yan. Makikita ito sa red meat. Yan. Okay. Kasi bakit? Yung creatine kasi siya, nagproduce siya ng energy bago yung glucose ginagamit, creatine ang ginagamit. So, mas malakas ang energy mo, mas malakas ang performance mo. So, kasi di ba, nag-high intensity ka, mas kaya mo na. So, pag mas malakas ang kaya mo, mas maraming ginawa mong reps, mas malaki ang muscles mo. Then, ayon sa journal pa nga, study na research na ang pag-supplement ng creatine, mas nakapagbuhat siya ng 14% more reps per day. So, mas marami, malaki yun, 14%. So, ilang gramo ba? 20 grams for 5 days, 20 gramos per day. Then, after that, magiging 3 grams na lang. Una-una, loading dose ka muna. Then, 3 grams per day na lang for 1 month. Wow. Then, ito,
So, increase performance. Tapos, ito, nag-increase stimulation for growth of muscles kasi nga, mas malaking performance, maraming stimulation sa muscle growth. Tapos, may tinatawag na protein tayo sa muscles, myostatin, na nagpapabagal ng paglaki ng muscle. Para hindi daw sobrang laki. Itong creatine, nagpapa-inhibit nun. So, alis ka muna dyan. Palaki mo yung muscles. Yun ang ginagawa ng creatine. Then, itong myostatin, pinapa-steady lang yung muscles. Ang training, tsaka ang creatine, ini-stop niya yung myostatin, so lalaki. So, heavy training, tsaka creatine, magpapalaki ng muscles. Then, whey protein. Whey protein, yeah. WHEY. Yeah. Maganda siya. Isang scoop lang, araw-araw. Kasi meron siyang leucine na nag-stimulate ng muscle growth. Hindi ko pa na-try to, Doc. Paano ko yun? Yung in-scoop mong powder, saan nilalagay? Sa tubig? Tubig. Okay. Yeah. Follow the instructions na lang. Mm. Then, makukuha mo na lahat ng kailangan na amino acid na kailangan ng muscles mo. I see. And then, once a day lang siya. Di ba pag nagbi-build ka ng muscles, medyo may target ka na consumption, sabi nyo nga, na gramo ng proteina. Counted itong whey na to doon? Yes, coach. Counted na siya. Okay, good. Protein. Kasi ang hirap yatang kainin ng mga 200 grams o 150 grams, no? Yes, coach. Yes, coach. So, kailangan, yun, pinagsama-sama nila yun. Then, syempre, habang tumatanda na tayo, di ba, nasabi nga na bumababa ang testosterone. Tapos, tumataas ang cortisol level mo. So, ang gawin mo, maganda, zinc. Zinc vitamins, ay zinc supplement. Yes, ang zinc. Or yung nga, nakakakain na sa mga seafood, di ba? Yung zinc, nagpapataas ng testosterone. So, yung zinc, sabi sa study, kahit konting bawas lang na zinc, kunwari normal, 10 to 20, naging 9 ka lang. Pero yung production ng testosterone, significant ang bumababa. Kaya nga, lumilit ang muscle size at strength ng mga tao kapag kulang ka sa zinc. Lalo na kung lalaki siguro, no? Yes, coach. Kasi napakahalaga ng hormone na to sa atin. Yes, coach. Then, maganda rin na supplement is vitamin D. Ang vitamin D, ini-stop rin niya yung myostatin. Di ba yung myostatin, sinasabi niya, oy, bagalan mo maglaki. Ang vitamin D, ini-stop niya para lumaki ang muscles. Then, ito maganda pala to, arginine. Ang arginine ito, nagpapatulong ng parami ng growth hormone secretion. Lalo yung mga bata na, pansin mo na, uy, teka, parang hindi lumalaki ito. Bigyan mo ng 2.2 grams ng arginine. Maganda sa bata para tumangkad. Then, maganda rin to sa muscles. Pag sa mga matatanda na, 3 to 6 milligrams per day on an empty stomach. Maganda yung arginine. So, high protein diet. Yes, coach. Doc. And siguro, mga vegetables, hindi mo rin dapat i-neglect, di ba? Nakakatulong yung vegetables. Pero yung meat ang mas marami. Okay. Ito, Doc, na-mention nyo kanina, for every pound in your body, 1 gram ang kailangan per day? Per day, yes, coach. So, kunyari, Yun yung higher limit. Pag gusto mong mas mababa, okay lang. Kasi ito yung talagang gusto mong magpalaki talaga eh. Correct. So, kung dinidevelop mo yung muscles mo, Doc, ganun karaming protina, is there a chance na maging harmful to for some people? Yes, coach. Lalo na kapag may problem ka sa kidney, yon mas hindi nating ina-advise. Mas gusto natin mas konti ang protein sa may kidney problem na pasyente. Okay. So, yung mga nasa stage 1, 2, 3, 4, 5 ng chronic kidney disease, no ito sa kanila. Hindi na muna. Huwag na muna. Apo. Wag munang muscle lang isipin nyo, yung health Buhay. ng Yes, kidney, di ba? Anyone else na medyo hindi natin i-advise yung high protein na diet? Ako rin may mga gout, yung mga uric acid, mataas. Yun, medyo hine-hine rin. Okay. Pero marami pa namang exercises na pwedeng gawin para maging healthy kayo. Hindi Yes, lang sir. naman puro ganito eh. Ito, more on muscle Talagang development. Diba? pampalaki talaga to eh. Sa age groups, Doc, meron bang mga age groups na hindi na dapat masyadong mag-invest sa muscle development? Like, is there such a thing as masyado kang bata or masyadong matanda dito? Yes, coach. Yung mga matatanda, siyempre, yung condition nila, may mga ibang problem na sila. Yung puso nila, siyempre, hindi na ganun kaganda, di ba? Nag-exercise ka, pwedeng bumigay. Yung mga bata rin, siyempre, mga sobra, yung mga lalo mga athlete, di ba? Minsan may mga nagkakaroon ng ibang hormone, ganun, mga stunted growth, di ba? Okay. So, itong advice na to, in general, sa mga
younger to yung mga adults na hindi pa naman pa senior. Oo, 20 to 50 na gusto mong magpalakas talaga. Ito yung mga advice natin. So kung nasa edad kang ganun, dapat i-invest mo na yung muscle building para kumbaga may reserba ka into your latter years. Tama. Okay. Tapos maintain na lang pagka latter years. Tama. Eto, Doc, syempre sa lalaki, medyo mas magandang tingnan yung may katawan ka ng konti, may muscle ng konti. Sa babae, okay lang ba to, Doc? Depende sa babae kung gusto talaga niyang para sa kanya maganda 'yon. Wala mong pipigil. Pero usually naman yung mga babae, Doc, kahit hindi naman magiging bulky yung build nila. Iba yung hormones ng babae, di Yes, ba? coach. Tama. Usually, mas nagiging toned lang sila eh. Unless, powerlifter ka siguro. 'Yon, Di ba? So, Doc, na-mention nyo kanina, high protein. Any other advice pagdating sa pagkain if you're trying to build muscles? Ito yung last, yung pang-8, yung food. Good food. Grass-fed red meat. Bakit? Kasi mataas na siya sa creatine. Hindi ka na alam mo bumili ng creatine. Mataas na siya sa creatine. Tapos yung mga amino acids, yun, marami siyang amino acids. May vitamin B12 pa, may carnosine pa. Tapos nun, siyempre, yung red meat may konting fat saka cholesterol. Yung mga yon nagproproduce ng testosterone. Yun, kaya nga maganda siya. Then, itlog saka salmon. So, Doc, konting paglilinaw lang po. Pag sinabing red meat, mostly baka at baboy ito, di ba? Mas maganda ang grass-fed red meat. Tapos pero pwede ka rin baboy, pero mas iniwasan kasi dahil sa mas mataas ang omega-6 niya. Tapos yung chicken, pwede rin. Okay. So, kung grass-fed, ibig sabihin, hindi pinakain ito ng feeds. Yeah. Pinakain ito ng damo, di ba? Yes, coach. Kalabaw na lang kainin mo, yun, damo talaga kinain, hindi pinapakain ng feeds. Ayun, maganda. Oh, yes. Kaya nga maganda nga dito. Buti pa dito kasi sa abroad, syempre, puro feeds na kasi mas may oras naman tayo magpakain. Tama daw. So overall, yung healthy at balanced na diet, syempre, madalas nang sinasabi yan ni Doc pero it's no less true today than it was before. Yung pinagkaiba lang, ito, mas focused ka sa protein, pero doesn't mean to say na ine-neglect mo na yung mga fibers, yung mga vitamins at minerals na dala naman sa'yo ng mga gulay. Pero syempre, I would assume, bawasan natin yung carbs at sweets, no, Doc? Yes, coach. If we're trying to build muscle. Any last words of advice if gusto nilang mag-invest sa muscle mass at nang mapahaba ang longevity ng buhay nila? So, wag naman sobra. Wag sobra. Kasi pag sobra, baka mag-injury or may mangyari. Then, siyempre, pa-check muna sa doktor pa, baka may problema sa puso, di ba? Then, yung may mga mataas ang cholesterol, tapos binibigyan ng statins, sa akin, babawasan mo na kasi pag nag-exercise ka, kausapin mo yung doktor, mag-exercise ako, di ba? Yung kasi yung statins, pag binawasan mo yung cholesterol all throughout, tapos mag-exercise ka pa, kasi yung cholesterol, nagproproduce ng testosterone. Wala kang muscle mass building kapag yung mababa ang testosterone mo. Then, siyempre, ang overtraining din, di ba? Ang training, pag to point of exhaustion, lalaki ang muscles. Pero pag sobra, pangit din. Tataas ang cortisol level mo, bababa ang testosterone level mo. Wag sobra. So, sabi nga ng mga coach sa gym near the point of exhaustion. Pero, wag kang tatawid dun sa bibigay ka na, no, Doc? Lagi lang ilalapit mo. Kaya yun, hindi naman sa nag-endorso kami ng gym or anything. Pero, maganda talaga may guidance ng isang expert pag nagsisimula ka dito. Kasi, yun nga, ang pinakaayaw natin, magka-injury yung mga tao, di ba, Doc? So, yun po. Anyway, ang dami po nating natutunan. Super, dami ng mga advice ni Doc sa atin. And how could it not be? 25 years nang ginagawa ni Doc ito, dealing with people of all ages, genders, sizes, na yung joints at muscles nila, inaasikaso ni Doc at ng kanyang team. Anyway, this has been Glenn, the Medical Director of Medico.ph, along with our partner in health, Dr. Anthony So. Kami ay magpapaalam muna, pero kami ay mag-iwan ng mensahe na laging nagsasabing, stay happy, stay healthy, and hopefully, mas muscular na next time. Bye-bye!